Blessed day po sa ating lahat mga ka-truth seeker. Welcome po sa programang Unlearn Error, Spread the Truth. This program has two purposes: that we may unlearn Arminianism, humanistic views, and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine. Soteriology po tayo, Faith Saves is an Error Part 3. Reasons why faith saves is error. Na-discuss na po natin sa part 1 and part 2 ang tatlong reason bakit ang faith ay hindi nakakapagligtas. For number 4 reasons. Because God's for love relationship saves, not our faith. Unang dapat nating maunawaan mga ka-truth seeker, na ang for love ng Diyos in eternity ang dahilan kung bakit maliligtas ang makasalanan. Romans 8:29-30. Romans 8:29, sabi diyan, for those whom He foreknew. Sapagkat yung mga nang una pa'y nakilala na ng Diyos Ama, o nang hindi pa nilalalangan lahat ay naglaan na ang Diyos ng kanyang special na pag-ibig. Ito po ang ibig sabihin ng foreknew. Nagset na ang Diyos ng special na pag-ibig sa iilang mga makasalanan. Hindi pa tayo sinisilang. He also predestined to be conformed to the image of His Son, meaning ang pinaglaanan ng kanyang special na pag-ibig ay itinalaga naman ng Ama na maging katulad na kalarawan ng kanyang anak na si Jesus. Ano nga po bang ibig sabihin ng salitang nakilala sa lumang tipan? Genesis 4:1. At nakilala ni Adan si Eva na kanyang asawa, at si Eva ay naglihi at ipinanganak si Cain. Meaning, inilaan, itinalaga na ni Adan ang kanyang espesyal na pag-ibig at malalim na relasyon kay Eva. Kaya nga, nagbuntis si Eva at si Adan. So, meaning, nung makilala ni Adan si Eva, nabuntis si Eva, meaning, nagbigay ng special na pag-ibig at malalimang relasyon si Adan kay Eva, kaya nagbuntis at nagkaanak si Eva. So ang nakilala, ibig sabihin ay special na pag-ibig o malalimang relasyon, mga kapatid, sa Romans 8:29. For whom God foreknew. Ano naman po ang ibig sabihin ng nakilala sa bagong tipan? Matthew 1:25. At hindi nakilala ni Joseph si Maria hanggang sa maipanganak si Jesus. Meaning, hindi muna nakipagtalik si Jesus kay si Joseph kay Mary, o ipinagpaliban muna ni Joseph ang kanyang special love at malalimang relasyon kay Maria hanggat di pa ipinapanganak si Jesus. Napakaliwanag po. Ito lang ang ibig sabihin ng Romans 8:29-30. Na hindi pa ginagawa ang sanlibutan, itinalaga na ng Diyos ang kanyang special love o malalimang relasyon sa mga ililigtas ng Diyos Ama. Meaning, hindi nakasalalay sa foreseen faith o faith natin ang pagkaligtas natin, mga ka-truth seeker. Ang pagkaligtas ng makasalanan ay nakabase o naguugat sa for love relationship ng Diyos sa atin. Napakalinaw yan, mga kapatid. So ano ang pinupunto ni Jesus nang sabihin niya sa Matthew 7:21-24 na hindi ko kayo nakikilala? Maunawaan na po natin ito. Sabi ni Jesus, sabi ng mga tao kay Jesus, sabi ni Jesus sa mga tao, hindi ang bawat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kung iugnay natin ito sa Ezekiel 36-27, mga ka-truth seeker, yung Matthew 7:21, ang pinupunto ni Jesus ay ito. Hindi lahat ng tumatawag kay Jesus na Panginoon, Panginoon ay maliligtas, dahil ang mga maliligtas lang ay ang mga ni-regenerate ng Holy Spirit. Dahil ang mga ni-regenerate ng Holy Spirit ay progressively susunod sa mga alituntunin palatuntunan kalooban ng Diyos. Matthew 7:22, marami ang mga nagsasabi sa akin, nagpalayas kami ng demonyo, nagsipanghula kami sa pangalan mo, at sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Matthew 7:23. At kung magkagoy ipapahayag sa kanila ni Jesus, kailan may hindi ko kayo nakikilala.
Meaning maraming magkiklaim sa panahon natin na sila ay Kristiyano. In fact, nagsipanghula, nagpalayas ng demonyo, gumagawa pa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Katulad ni Judas Iscariote na naging treasurer at apostol pa ng Panginoong Hesus. And yet, hindi siya ligtas at hindi ligtas. Hindi siya nakikilala ni Jesus o walang relasyong malaliman si Jesus kay Judas at sa mga kausap ni Jesus sa Matthew 7. Meaning walang love relationship si Jesus sa kanila. At ang kawalan ng love relationship ang dahilan kung bakit hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. At kung bakit sila gumagawa ng katampalasanan at progressively hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos, generally speaking. Kaya ang final verdict ni Jesus sa kanila, hindi kayo ligtas. Magsilayo kayo sa akin, kayo mga manggagawa ng katampalasanan. Meaning, at dahil wala akong love relationship, malalimang relasyon sa inyo, ang bunga ng kawalan ko ng relasyon sa inyo at kawalan ng relasyon ninyo sa akin ay katampalasanan at habitually sinning. Hindi nyo ginagawa ang kalooban ng aking Ama. Baka makatulong to mga ka-truth seeker sa atin itong illustration natin bagamat come short of the glory of God itong illustration. Ang issue at root cause ng pagkaligtas ng tao ay relationship. Ito po ay isang halimbawa, bigyan ko po kayo mga ka-truth seeker. Ang tao na hinahabol ng kriminal na kumakatok sa bahay natin ng 10 oras ng gabi ay hindi natin kailanman papapasukin. Bakit po, mga ka-truth seeker? Una, dahil hindi natin kilala yung nangangailangan ng kaligtasan. Pangalawa, wala naman kasing relasyon sa atin ang humihingi ng saklolo para maligtas sila sa humahabol sa kanila. Hindi usapin yan na mabuting tao ba yung tao na kumakatok na yan? O matuwid ba yung tao na yon? O gumagawa ba ng mabuti yung tao na yon? O may faith ba yung tao na yon? Para maligtas sa kriminal na gustong pumatay sa kanya? Bakit ko papapasukin yung tao para maligtas sa aking bahay? Kasi kilala ko siya. May relasyon ako sa kanya. Sana naunawaan niyo po yan. Number 5, reason why faith saves is error. Mga ka-truth seeker, we are saved by grace, not by faith. Napakalinaw po sa Ephesians 2:8, mga kapatid. For by grace you have been saved. Ang linaw po. Ang salitang have been saved ay nangangahulugan na ligtas na sila in the past tense. Nakamtan na nila ang kaligtasan sa nakaraang panahon. At tinatamasa na lang ng mga Kristiyanong ito o patuloy-tuloy na lang nilang nararanasan ang kaligtasan sa pangkasalukuyan. At take note mga ka-truth seeker, ang reason dahilan basihan ng kanilang pagkaligtas ay ang grasya ng Diyos, hindi ang faith nila. At basahin po natin yung karugtong. Sabi diyan, for by grace you have been saved through faith. Saka dinugtong ni Pablo yung true faith. Ano po ibig sabihin yan? Makakapagligtas po ba yung faith? Ligtas na nga sila, sabi ni Pablo, by grace of God. Kung iugnay po kasi natin ang true faith sa 1 John 5:1, mga ka-truth seeker, na ang faith ay bunga lamang ng regeneration o pagkaligtas natin. So, ang ibig sabihin pala ng true faith dyan sa Ephesians 2:8 ay ito. Ito ay tumutukoy sa mga na-regenerate na at nakamtan na ang kaligtasan at patuloy na nararanasan ang kaligtasang nasa kanila na. Ang saving faith ay naturalesang uusbong at mag-ooperate sa mga na-regenerate at ligtas na. Relevance challenge po ng ating pinag-usapan. Hindi po natin sinasa isang tabi mga ka-truth seeker ang saving faith. Mahalaga po ito sa usapin ng kaligtasan, pero hindi po ito condition, basis, cause, duty, instrument, requirement para maligtas tayo. Napakalinaw po sa Ephesians 2:8. Ano po? At sa mga ligtas na, sabi doon, magbunga tayo ng mabuting gawa sa mga regenerate na. Summary statement po natin pinag-usapan, we are saved by grace, not by faith, mga ka-truth seeker. To unlearn error, spread the truth, you may connect with us, like, follow, watch, and subscribe. Good day and God bless po sa ating lahat.